Mga mahal na kapatid, sa pagkakataong ito ay inaanyayahan po namin kayo na pakinggang mabuti ang leksyong nakahanda para ang puso natin ay mahanda rin sa ating gagawing paggunita sa lahat ng mga kagandahang loob ng Panginoong Diyos at kung paano tayo makapagtatagumpay sa hinaharapan ng ating buhay. Ang bagong taon para sa marami ay hindi lamang panahon ng pagsasaya, kundi ito'y panahon para gumawa ng mga panibagong pangako o tinatawag na New Year's Resolution. Yang mga resolusyon na yan at mga pangako, kaya ginagawa ng tao ay sa layuning mapabuti, mapaunlad ang kanyang buhay, ang buhay at pamumuhay ng kanyang pamilya, at kung maaari, maging ng ibang mga tao o ng buong sanglibutan. Maaaring yung resolusyon na yan ay tungkol sa pag-iwan sa iba't ibang klase ng masasamang bisyo na hindi na natin iisa-isahin pa o ganap na pagbabagong buhay. Maaari rin naman na ang pangakong yan ay para doon sa mga bagay na inaakala at iniisip nating mabuti at makabubuti. Gayunpaman, sa harap ng mabibigat na mga suliranin na nararanasan pa rin ng bayan ng Panginoong Diyos sa mga huling araw, na yun nga ay nakapagpapahina ng loob sa marami, dagdag pa yung mga pansariling problema na nangyayari sa atin, ang kailangan natin higit sa lahat ay isang uri ng pangangako o resolusyon na makapagpapatatag, makapagpapatibay, makapagpapalakas ng ating pananampalataya. At para magawa natin yan, makatutulong na mabuti kung gugunitain natin kung papaanong ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Ang kapatid na Felix Manalo ay nagpahalaga sa mga salita ng Panginoong Diyos at itinuro niya ang pagpapahalaga sa mga aral ng ating Panginoong Diyos. Marami sa atin, alam natin na ang sugo noon, lalo na yung mga nakakita, nakapakinig sa Kanya sa panahon ng Kanyang pagtuturo, at ito'y nabanggitan namin ng nakaraan, na kapag ka siya'y nangangasiwa ng pagsamba, may pagkakataong itinataas niya ang Biblia. At pagkatapos ay sinasabi niya sa mga kapatid, huwag ako ang inyong paniwalaan. Huwag ako ang inyong sampalatayanan. Ang sampalatayanan ninyo, ang pahalagahan ninyo, ito, yung mga aral ng Panginoong Diyos na nakasulat sa banal na kasulatan. At yun ay hindi katakataka, sapagkat pagka binalikan natin ang ilang mga hula tungkol sa sugo, alam niyo mga kapatid, ang isa doon, yung nasa Isaias 42:21, na taglay niya yung katangiang dadakilain at pararangalan ang salita ng Panginoong Diyos. Yan ang nakita natin sa Kanya. Talagang pagpapadakila sa mga salita ng Diyos. At yang ugaling yan, yang ginawang yan ng sugo, hindi natapos sa Kanya noong siya ay mamatay. Nakita rin natin ang katangiang yan sa humalili sa Kanya sa pangunguna sa iglesia. Walang iba kundi ang kapatid na Eranio Manalo, na gugunitain natin ang kanyang 99 na taong kaarawan sa Enero 2 ng pagpasok ng taon 2024. Yan ang kanyang binigyan ng emphasis sa kanyang pagtuturo. Kaya kapansin-pansin na marami naman ang naturuan ng pagpapahalaga sa mga aral ng ating Panginoong Diyos. Bakit po ganun? Gaano ba talaga kahalaga
ang mga salita o aral ng Panginoong Diyos. Babasahin ko ang pahayag ni Apostol Pablo sa ikalawang Timoteo sa 3:16 hanggang 17 at gayon din sa talatang 15. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. At mula sa pagkabata ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Alam niyo mga kapatid, pagka pinag-uusapan ay Biblia, sa paningin ng marami, ito'y ordinaryong aklat lang. Yung iba naman, sinasabi nilang espesyal din ang Biblia. Ito ay isang aklat na puno ng mga bagay ukol sa moralidad, sa tamang pag-uugali ng tao, at maituturing daw na katulad din ng mga aklat ng ibang relihiyon. Pero sa mga lingkod ng Panginoong Diyos, iba ang ating pagtanaw sa Biblia. Ang sabi nga, ang mga banal na kasulatan na inasihan ng Panginoong Diyos. Sa makatwid, ang pagkakaroon ng Biblia o nung mga aral ng mga salita na nasa Biblia ay may pagkasi, inspired ng ating Panginoong Diyos. At dahil ito ay inspired o kinasihan ng Panginoong Diyos, pakikinabangan na niya ito sa pagtuturo, sa pagsansala o pagsaway, para maturuang mabuti ang lingkod ng Panginoong Diyos. At pagka naturuan siyang mabuti, yun ang magpapasakdal sa kanya. At higit sa lahat, kung napansin niyo, yan ang mag-aakay para sa kaligtasan. Walang ibang aklat na ganyan. Ito lang ang makapagpaparunong sa tao kung papaano siya maliligtas sa araw ng paghuhukom. Ngayon, ang tanong po, bakit dapat tayong lubos na sumampalataya sa mga salita at sa mga aral ng Panginoong Diyos sa kanyang mga pangako? Babasahin ko naman dito sa Apokalipsis 21, ang talata ay 5. At yaong nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. At sinabi niya, isulat mo, sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at tunay. Sa makatid, ang mga salita ng Panginoong Diyos na nakasulat sa Biblia ay tapat at tunay. Sabi nga sa English, trustworthy and true. Yun ang ating tatandaang mabuti. Bakit po sinasabing tapat at tunay ang mga salita ng Panginoong Diyos? Dito naman sa Hebreo, sa 6, ang talata ay 18, ganito ang nakasulat. Upang sa dalawang bagay na di mababago, na di maaaring ang Diyos ay magbulaan, ay magkaroon tayo ng isang matibay na kasiglahan, tayong nangagsitakas na sumakanlong upang mangapit sa pag-asang nalalagay sa ating unahan. Sa makatwid, ang salita anya ng Panginoong Diyos, hindi maaaring magbulaan. Hindi magsisinungaling ang Panginoong Diyos. Kaya yung kanyang salita, yung kanyang pangako, tunay at tapat. Walang kasinungalingan yun, mga kapatid. Anong katunayan? Na ang Diyos hindi nagsisinungaling pagka nagsalita. At yung kanyang mga pangako, wala kang makikitang ni isa mang kasinungalingan. Pumunta tayo sa Matandang Tipan, dito sa Josue, sa 23, ang talata ay 14. At inyong talasta sa inyong buong puso at sa inyong buong kaluluwa na walang bagay na nagkulang sa lahat ng mga mabuting bagay
na sinalita ng Panginoon ninyong Diyos tungkol sa inyo. Lahat ay nangyari sa inyo. Wala kahit isang bagay na nagkulang. Napansin niyo ba ang pahayag ng Biblia? Ito kasi ay sinabi ni Josue noong siya ay matanda na. Noong matandang-matanda na siya, ay nagbigay siya ng tinatawag na farewell address doon sa bayan ng Panginoong Diyos. Nagbigay siya ng paalaala. Ano yung paalaalang yun? Tungkol sa lahat ng mga pangako ng Panginoong Diyos. Anong binigyan niya ng diin? Ang sabi niya, walang bagay na nagkulang sa lahat ng mga mabuting bagay na sinalita o ipinangako ng Diyos sa inyo. Lahat anya nangyari, walang nagkulang. Sa makatwid, yung salitang lahat, walang eksepsyon. Bawat pangako ng Diyos, bawat sinabi niya, natupad. Nakita yun ng kanyang unang bayan. At hindi na natin iisa-isahin, napakarami ng ipinangako ng Diyos at napakarami rin ng natupad. Ngayon, mga kapatid, sa panahon ng mga pagsubok, katulad ngayon, karaniwan nang makakakita ka ng mga tao, lalo na ng mga lingkod ng Diyos, na nawawala yung pagtitiis. Nawawala yung pagtitiyaga, nagiging impatient, sabi nga sa English. Malimit, nagpapahayag na siya ng kanyang sentimiento, ng kanyang damdamin. May mga pagkakataon pa na may mga lingkod ng Diyos na nagsisimula ng magduda sa mga pangako ng Panginoong Diyos. Na itatanong nila sa kanilang sarili na, bakit kaya patuloy ang aming pagtitiis? Bakit patuloy ang aming paghihirap hanggang ngayon? Kami nga natiwalag na, tapos patuloy pa rin yung pag-uusig. Patuloy pa rin kaming inaaway ng aming mga kapatid, maging ng aming mga mahal sa buhay. Samantalang, ang ginawa lang naman namin, nanindigan doon sa aral ng Panginoong Diyos. Sinunod namin, sinampalatayanan namin yung mga salita, yung pangako ng Panginoong Diyos. Yung iba naman, nakapagtatanong, bakit kami, ang buhay namin, ay puno ng mga problema, hindi matapos-tapos, bukod sa hindi matapos-tapos, sunod-sunod pa. At ang lalong masakit, yung problema sa iglesia o sa bayan ng Panginoong Diyos na sumisira sa bayan ng Panginoong Diyos. Hindi man niya ang Diyos ay nangako na hindi niya pababayaan ang sugo at ang gawaing itiniwala niya sa kanya sa mga huling araw? Tingnan niyo niya, maaaring iniisip ng iba, magtatapos na ang taong 2023. Papasok na ang taong 2024. Pero para bagang wala pang lunas na nakikita sa mga suliranin na bumabagabag sa bayan ng Diyos sa mga huling araw. Ngayon, mga kapatid, tandaan natin dito sa ating binasa, para wag tayong mapagtagumpayan ng ganyang damdamin, ng pag-aalinlangan, ang gawin natin, alalahanin natin, yung mga pangako ng Diyos sa sugo at sa iglesia na mga natupad na. Alam natin maraming pangako ang Panginoong Diyos. At doon sa mga tunay na iglesia ni Kristo, nagugunitan ninyo kung papaano tinupad ng Diyos ang kanyang pangako, kung papaano ang iglesia ay nakarating sa kanyang kaluwalhatian, at kung ano-ano pa ang nangyari sa iglesia, bunga ng pangako ng Panginoong Diyos. Kaya, ang tangi natin dapat gawin, sampalatayanan. Sampalatayanan na ang Diyos hindi marunong magtalusira, sabi nga, dun sa pangako niya sa iglesia at sa kanyang bayan. Hindi tayo dapat magkaroon na kahit katiting na pag-aalinlangan sa mga pangako ng Panginoong Diyos. Ngayon, sino ang dapat nating tularan? Pagdating sa pananampalataya
sa pangako ng Panginoong Diyos. Ito, pamilyar kayo rito sa babasahin ko sa Roma 4:20 hanggang 21. Kundi sa pagtingin niya sa pangako ng Diyos ay hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya na niluluwalhati ang Diyos. At lubos na nalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. Alam na ninyo kung sino to? Si Abraham. Ano ang pahayag ng Biblia? Si Abraham anya hindi nag-alinlangan sa pamamagitan ng di pananampalataya, kundi lumakas pa ng lumakas sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya nga kung tawagin yung pananampalataya ni Abraham ay pag-asa laban sa pag-asa. Bakit ganun? Alam natin na istorya. Si Abraham ay napakatanda na. 100 taon na. Yun ang mag-asawa niya ay 90 taon na rin. Matanda na rin. At bukod sa matanda na, baog pa. Kahit bata pa, pagkabaog, imposibleng magkaanak. Yan ang pag-asa ng tao, hindi na sila magkakaanak. Pero pinangakuan ng Diyos na sila ay magkakaanak, inasahan yun ni Abraham. Yun ang uri ng pananampalataya ni Abraham. Yung bang kahit na sa pananaw ng tao, pandinig ng tao, sa palagay ng tao, ay walang pag-asa, hindi mangyayari, sinampalatayanan niyang mangyayari. Sapagkat lubos siyang sumampalataya na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihang makagawa noon. Kaya mga kapatid, tandaan nating mabuti, tayo, huwag nating susukatin ang pangyayari at mangyayari sa pamamagitan ng ating sariling magagawa. Tayo tao limitadong limitado ang ating kakayanan kung meron man. Pero ang Diyos, walang imposible sa Panginoong Diyos Sapagkat ang Diyos ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kaya tularan natin si Abraham. Siguro sasabihin ng iba, naku, mukhang mahirap pong tularan yan. Pagka ho ganun pala, aantayin ko pang mag-100 taon din ako at yung asawa ko tumanda para magkaanak kami. Yung pangyayari kay Abraham, mga kapatid, isolated case kung tawagin. Exception yun sa mga pangyayari sa buhay ng tao. Pero hindi nangangahulugan na hindi na natin mapatutunayan yung ating pananampalataya. Paano natin magagawa yun? Dito naman sa mga awit, sa 1 hanggang 4, at gayon din sa 6. Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya'y nagbubulay-bulay siya araw at gabi, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta, at anumang kanyang gagawin ay giginhawa. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin, sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahamak. Mga kapatid, paano natin patutunayan yung ating lubos, kumpleto na pananampalataya sa mga salita at pangako ng Panginoong Diyos? Ang sabi ng Biblia, mapalad anya yung tao na ang nilalakaran ay ang payo ng Panginoong Diyos, hindi lumalakad sa payo ng masama. Kasi alam niyo mga kapatid, kaya may pagsubok Diyan makikita ang paninindigan ng tao Siya ba patuloy siyang susunod? O gigive up na siya? O liliko na siya sa maling daan? Gagawin na niya yung mali. Paaagos na siya sa baha, sabi nga. Ang sabi ng Biblia, mapalad yung mga sumusunod sa mga utos ng Diyos, hindi lumalakad sa masama, hindi sumusunod sa mga taong makasalanan.
ang kanyang kaligayahan niya, ang kasiyahan niya ay nasa kautusan ng Panginoon. Hindi sa paglabag sa utos ng Diyos. Meron kasing mga tao, ang kanilang kasiyahan pagka nalalabag yung aral. Sabi nga nung iba, masarap niya pagka ang ginagawa mo yung labag. Ganun ang nangyayari sa marami. Ngayon, sa panahong ito, meron din tayong mga kapatid ganun Ang naging kasiyahan na nila, lumipat dun sa ibang aral. Sumunod na sa ibang aral. Yun na ang kanilang pinahahalagahan. Hindi dapat magkaganon ang mga lingkod ng Panginoong Diyos. Dapat mamalagi tayong sumusunod sa mga salita ng Diyos. Sabi nga, araw at gabi, binubulay-bulay niya ang kautusan ng Panginoong Diyos. Kaya yan dapat nating ginagawa para wag tayong maligaw. Kasi pagka nalimutan natin ang aral, ay maliligaw na tayo. Mababaling na tayo sa maling aral. Kaya kailangan inaalaala natin yun. Binubulay-bulay natin ang mga salita ng Panginoong Diyos. Gaano kahalaga pagka ito ang naging katangian natin? Tayo anya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng agos ng tubig. Gaano kahalaga yun pagka ang punong kahoy ay nakatanim dun sa siping ng agos ng tubig? Yun anyang punong yun, magbubunga sa kanyang kapanahunan. Yung mga dahon ng punong yun, hindi malalanta, hindi matutuyo. Anong kahulugan nun? Ang buhay ng taong yun ay giginhawa sa lahat niyang gagawin. Paano kung maging masama? Paano kung ang sundin niya'y mali? Ang sabi ng Biblia, ang masama, hindi gayon, kundi anya parang ipa na itinataboy ng hangin. Ang taong masama ay mapapahamak. Kaya mag-iingat tayong mabuti. Huwag tayong susunod sa masama. Merong iba kasing mga tao na masigla nung una, matatag nung una, talagang naninindigan sa aral, talagang makikipagpatayan para sa pagsunod sa aral. Pero nung bandang huli, nawala yung paninindigan. Hindi na baling sumunod sa mali. Nabaligtad bigla ang isipan. Iba na ang sinasabi. Diyos na ang bahala. Ngayon, ang tanong mga kapatid, bakit ang lingkod ng Diyos na ang kasiyahan, ang kaligayahan ay nasa pagsunod sa tunay na aral, ay katulad ng isang puno na nakatanim sa siping ng agos ng tubig? Bakit yung lingkod na yun ng Panginoong Diyos ay giginhawa sa kanyang mga ginagawa? Hindi ba merong tinatawag sa English na life's ups and downs? Merong minsan pagtatagumpay, minsan pagbagsak, minsan may kaligayahan, minsan may kalungkutan. Di ba ganyan na nangyayari kahit sa mga lingkod ng Panginoong Diyos? Anong pangako ng Diyos tungkol sa mga tunay niyang lingkod? Doon sa naninindigan sa tama. Pakinggan niyo. Roma 8, ang talata ay 28. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos, sa makatidbagay niyaong mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. Ito tandaan nating mabuti. Ang sabi ng Biblia, alam natin, sana nga alam natin lahat, na ang lahat ng mga bagay, napansin nyo, binigyan ko ng diin sa pagbasa kanina yung salitang lahat ng mga bagay. Hindi lamang iilang bagay. Hindi lamang kakaunting bagay. Lahat ng mga bagay ay nagkakalakip-anya na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Panginoong Diyos. Sa makatwid, ano man yang nangyayari sa buhay natin yan, lahat ng yan sa ikabubuti natin. Sa ikabubuti. Hindi mo sa ikasasama yan, kapatid. Hindi ho, inuusig ako. Sa ikabubuti mo yan.
Hindi may problema ako. Sa ikabubuti mo yan. Yan ang sabi ng Diyos eh. Lahat ng bagay nangyayari sa ikabubuti. Pero sino? Sino ang makararanas nung sa ikabubuti niya yung lahat ng bagay na nangyayari sa kanyang buhay? Yun anyang nagsisiibig sa Panginoong Diyos at yung mga tinawag ng Diyos alinsunod sa kanyang nasa o alinsunod sa layunin ng Panginoong Diyos. Medyo isa-isahin natin yan. Sa umiibig sa Diyos. Sino ba ang umiibig sa Diyos? Yung mga nagsasabi lang na mahal niya ang Diyos? Iniibig niya ang Diyos? Hindi. Ang pag-ibig sa Diyos, yun anya'y pagsunod sa mga utos ng Diyos. Yan ang nasa Biblia. Sumusunod ka ba? Sa makatwid, hindi ka bumibitiw. Hindi ka bumibitiw. Ano pa ang sinabi? Doon sa mga tinawag. Paano ba tinatawag ng Diyos ang tao? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Saan tinatawag? Sa katawan ni Kristo o sa iglesia. Tinawag ba tayo? Opo, tinawag tayo. Pero, tinawagan niya alinsunod sa kanyang layunin. Sa makatwid, nung tawagin tayo ng Diyos, halimbawa, tinawag tayo sa iglesia, merong layunin ng Diyos. Yun ang dapat matupad. Hindi pwede mong sabihin, tinawag ako pero hindi natutupad sa buhay mo yung layunin ng Diyos. Ano bang layunin ng Diyos? Ang layunin ng Diyos, sumunod ka sa aral. Manindigan ka sa aral. Kahit buhay mo pa nga, maisa panganib, hindi ka papayag na sumunod sa mali. Ang paninindiganan mo yung tama. Iyon ang layunin ng Diyos. Kaya tayo, bagamat marami sa atin ang sabi nga itiniwalag sa paraang maling pagtitiwalag, muli tayong tinipon ng Diyos, tinawag tayo ng Panginoon Diyos para gawin natin yung ating pananagutan. Huwag tayong mawala doon sa tamang pagsunod sa mga kalooban ng Panginoong Diyos. Doon sa patuloy na pagsasanggalang sa bayan ng Diyos at sa mga aral ng Panginoong Diyos. Hindi yung tatalikod kang bigla doon sa mga aral. Mababaligtad ang isipan. Hindi ganun, mga kapatid. Gaano kahalaga pagka tayo na malaging sumunod sa aral ng Panginoong Diyos. Nanindigan tayo, nangunyapit tayo sa mga salita ng Diyos. Pakinggan ninyo sa mga awit 23, ang talata po ay 4 hanggang 5. Oo, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan, sapagkat ikaw ay sumasa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Napansin niyo ang pahayag ng lingkod na ito ng Panginoong Diyos. Bagaman anya ako lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang anumang kasamaan. Alam niyo kung merong pinakamabigat na maaaring mangyari sa isang tao, ay yung banta ng kamatayan. Yung mabingit ang kanyang buhay. Yun ang isa sa mga pinakamabigat, kung hindi man pinakamabigat na maaaring mangyari. Yung kasing gutom, mabigat yan eh. Yung kakapusan, mabigat din yan eh. Pero nagagawa ng paraan yan. May mga pangyayaring madali na magawa ng paraan yan. Ano man yung problema mo ngayon. Pero pagdating sa kamatayan, meron na bang nagawa ang tao para ang tao ay maligtas sa kamatayan? Sa ayaw at gusto ng tao, mamamatay siya. Kaya iyan, bagamat minsan nagsasabi yung ibang mga tao, gusto ko nang mamatay. At maaaring iba sa atin, mga kapatid, pagka tayo hirap na, punong-puno na tayo ng mga problema, at nakikita nating walang pagbabago, minsan nasasabi natin, sana, mabuti pa ngang mamatay na ako. Mabuti pa ngang ganito. Pero ang totoo nun, ayaw pa rin ng tao mamatay. Kaya ang isang lingkod ng Panginoong Diyos, kahit pa may banta ng kamatayan, lumalakad siya
sa landas at lilim ng kamatayan, wala siyang kinatatakutan. At bakit wala siyang kinatatakutan? Sapagkat ang sabi niya, ikaw, ang Diyos, ang sumasa akin. Ang Diyos ang kasama ko. Ganyan ang sugo nung araw. Kahit pa may mga pagbabanta, wala siyang takot. Ganyan din ang ipinakitang katangian ng kapatid na Eranio Manalo. Ang nakaaliw sa kanila, yung aral ng Panginoong Diyos. Kahit pamalo ng Diyos, nakaaliw sa kanila. Kahit pa sila'y parusahan ng Panginoong Diyos, nakaaliw sa kanila yun. Bakit? Alam nilang sa ikabubuti nila yun. Yun ang umaaliw sa kanila, yung mga salita ng Panginoong Diyos. Tayo, mga kapatid, marami ng karanasan sa buhay. Marami na. At nakita na natin kung paanong tinupad ng Diyos ang kanyang mga pangako. Hindi siya humiwalay. Hindi siya tumalikod sa kanyang mga pangako. Tayo ba magkaalinlangan pa? Nangako ang Diyos na kahit na dumaan tayo sa pag-uusig, gaya nung pangako niya nakasulat sa Zacarias 13, pagka ikaw niya'y dumaan na sa apoy ng pagsubok, tatawag ka sa akin, sasagutin kita. Nangako ang Diyos ng iglesia ay hindi na matatalikod. Sampalatayanan natin yan. Sa araw-araw ng ating buhay, may pangako ang Diyos. Hindi ko kayo pababayaan. Ang pagpapala ng Diyos ay tagos hanggang sa ating lahi. Kaya marami tayong karanasan. Naaalala natin ang mga panahong lumipas. Kung papaanong yung ating mga mahal sa buhay na nauna sa atin nga, tinaguyod ng Panginoong Diyos. Ganon din tayo hanggang sa panahong ito. Kung minsan nasasabi natin, hindi ata, parang ipinabayaan ako ng Panginoong Diyos kasi marami pa rin akong mga problema eh. Pero bakit taglay mo pa ang pananampalataya? Bakit nagiging matatag ka pa rin? Bakit napagtatagumpayan mo pa rin yun? Hindi ba gawa yan ng Panginoong Diyos? Hindi ba yan ay katuparan ng kanyang pangako? Kaya sana, mga kapatid, tayo naman ang mangako sa Diyos. Sabihin natin na, Ama, lilipas na ang taong ito. Sasapit ang panibagong taon. Maraming nangangako sa iyo. Pero ako, ang pangako ko sa iyo, magtatapat ako. Ang pangako ko sa iyo, hindi ako tatalikod. Ang pangako ko sa iyo, aakayin ko ang aking pamilya, ang aking mga anak. Pagsisikapan ko yun. Mahirap man gawin, pero gagawin ko yun. Maninindigan kami sa pagsunod sa iyong mga aral. Pagkaya ng pinangako natin sa Panginoon, hindi niya tayo pababayaan. Tutulungan niya tayo. Paano kung may mga hirap? Tandaan natin, ang katulad natin ay punong kahoy na nakatanim sa siping ng agos ng tubig. Hindi tayo pababayaan ng Panginoong Diyos. Yan din ang ating hihilingin sa Panginoong Diyos. Dahil tayo po, mamaya-maya lang, mananalangin tayo. Yun na rin ang panalangin natin para sa pagtatapos ng taon. Makikiusap tayo sa Kanya. Kaya inaanyayahan ko kayo, pagka tayo nananalangin na, maaaring hindi namin mabanggit, hindi ko mabanggit yung inyong problema. Maaaring hindi mabanggit ng detalyado ang inyong kahilingan. Pero ang Diyos nakatingin sa puso natin. At ako'y umaasa. Hinihiling ko sa Panginoong Diyos, mga kapatid, na sana po pagka tayo nanalangin na, ang maramdaman natin ang kanyang kapangyarihan. Maramdaman natin na nakatingin siya sa atin at nakahanda siyang makinig sa atin. Kayo na ang baalang bumanggit. Sabihin mo na lang sa Panginoong Diyos, Diyos ko,
Kung hindi man mabanggit yung aking pangangailangan, alam mo naman yun. Ikaw na ang bahalang magkaloob sa akin. Kailanman huwag mo kami kaliligtaan. Ang mahalaga sa amin, maligtas. Ang mahalaga sa amin, habang naghihintay kami ng kaligtasan, nararamdaman namin kasama ka namin. Hindi mo kami pinababayaan, ibinibigay mo sa amin. Ang pang-araw-araw namin pangangailangan, inilalayo mo kami sa mga kapahamakan at higit sa lahat, pinananatili mo kaming pananampalataya. Yan ang ating ipakiusap sa Diyos, kasabay ng ating pagtanaw ng utang loob sa kanyang mga kagandahang loob. Tumayo kayo at mananalangin na tayo, mga kapatid. Ama namin Diyos, maraming salamat po sa iyo. Walang sawa ka sa iyong pagmamahal. Pagka tinitignan namin ang aming sarili at nakikita rin namin ang iyong mga tulong at pagliligtas, nangliliit ang aming pakiramdam, O Diyos, sapagkat alam naman namin hindi kami karapat-dapat sa mga tulong mo at biyaya sa aming buhay. Sapagkat nakagagawa kami ng mga mali, gayunpaman patuloy mo kaming minamahal, pinagmamalasakitan sapagkat gusto mong kami paligtas. Araw-araw na nagdaan sa aming buhay, pag nililiko namin ang mga pangyayari, wala kaming anumang maisusumbat sa iyo. Sapagkat nang dumaan kami sa paghihirap, sa pangangailangan, nang tumawag kami sa iyo, nang nanikluhod kami kasama ng aming pamilya, nang makaawa na itaguyod mo kami at mapagtagumpayan ang mga problema. Naroon ka, ikaw ang tumulong sa iyong mga lingkod, hindi mo kami kailanman pinabayaan. Nang magkaroon kami ng mga sakit, naroon ka rin nagpagaling sa iyong mga lingkod. At bagamat ang iba, binawian mo na ng buhay, kami naman patuloy mo pa rin itinataguyod na maging matatag sa pananampalataya. Ama, karapat-dapat kang papurihan. Diyos ng langit, sinasamba ka po namin. Kasabay ng aming pakiusap sa iyo, kailanman huwag mo kaming iiwang nag-iisa. Panginoon, nagtatapat kami sa iyo, hindi namin kayang mawalay sa iyo. Ang tanging kasiglahan at kaligayahan na lang ng iyong mga lingkod, ang maramdaman na sa kabila ng mga pagsubok sa buhay, lalo na ng pagsubok na dinaranas ng bayan mo sa mga huling araw, nariyan ka lang, tinataguyod mo pa rin kami. Kaya sana, Ama, patuloy mong sagutin ang aming mga panalangin. Hindi namin alam kung gaano pa ang paghihirap na daranasin ng mundo. Hindi namin alam kung ano pa ang mga bagay na mangyayari sa buhay ng marami. At maging sa buhay ng iyong mga lingkod, ang nalalaman lang namin, meron kaming Diyos na nagmamahal, meron kaming Diyos na aming mapagtitiwalaan, aming mapagsusumbungan pagka wala na kaming masulingan. Ikaw ang aming matatakbuhan, ikaw ang aming malalapitan, Ama. Pagka lumalapit na kami sa iyo, sagutin mo na lamang kami. Palakasin mo kami sa pananampalataya, basbasan ang bawat sambayan. Alam mo kung anong mga suliranin ng iyong mga anak, lalo na ng mga kabataan. Ama, alalahanin mo sila. Ikaw na ang bahala sa kanila. Bigyan mo na lang sila ng magandang kinabukasan. Huwag mong ipagkait ito, sapagkat bilang mga magulang, yan na rin ang aming kaligayahan. Panginoong Jesus, hindi kami nakalilimot na tumawag sa iyo, sapagkat alam namin ang napakalaking magagawa mo, lalo na sa kapakanan ng iyong iglesia. Panginoon, alam namin ang naging hirap mo para sa amin. Maaari po ba ipagbakaawa mo na sa Diyos matapos na ang mabigat na problema ng bayan mo? Kayo lang ng Ama ang makalulutas.
Kaya sana hilingin mo sa Kanya, alalahanin ang iglesia para ang iglesya ay maibalik na sa dati nitong maayos na kalagayan. Ama, lubos na ang aming tiwala. Ang mga lunas sa aming suliranin, anuman yun, hindi man namin nabanggit, ay ikaw na ang bahalang tumulong sa iyong mga lingkod. Pagpalain ang aming mga buhay, pagpalain ang aming pananampalataya. Lahat ng ito, amin pong hinihiling, Ama, sa pangalan ni Jesus, amin pong tagapagligtas. Amen.